Marcos Kapitulo 10. At siya'y umalis doon, at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan, at ang mga karamihan ay muling nakipisen sa kanya, at, ayon sa kanyang kinaugalian, ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapot sa kanya ang mga Fariseo, at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa? Na siya'y tinutokso, at sumagot siya at sa kanila'y sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay, at ihiwalay siya. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikasama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos, ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa, at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. At dinadala nila sa kanya ang maliliit na bata, upang sila'y kanyang hipyuan, at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito'y makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya, at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong magsilapot sa akin ang maliliit na bata, huwag ninyo silang pagbawalan, sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata, ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila, at sila'y pinagpala, na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya, at lumuhad sa harap niya, at siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang manggal-anya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya, at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, at ibigay mo sa dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapos sa sabing ito, at siya'y yumaong namamanglaw, sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumanggap si Jesus sa palibot-libot, at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiyasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayom, kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. At sila'y nangagtatakang lubha, na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos, sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat, at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, o mga kapatid na lalaki, o mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa, dahil sa akin, at dahil sa Ebanghelyo, na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahong ito, ng mga bahay, at mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak,
at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig, at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat maraming nangauuna ay manggahuhuli, at nanggahuhuli na mga uuna. At sila'y nang asa daan, na nagsisiyahon sa Jerusalem, at nangunguna sa kanila si Jesus, at sila'y nangagtaka, at ang nangagsisisunod ay nanggatakot. At muling kinuha niya ang 12, at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya'y mangyayari. Na sinasabi, narito, nagsisiyahon tayo sa Jerusalem, at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba, at siya'y kanilang hahatulang patayin, at ibibigay siya sa mga gentil. At siya'y kanilang aalimurahin, at siya'y luluraan, at siya'y hahampasin, at siya'y papatayin, at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapot sa kanya si Santiago at si Juan, na mga anak ni Zebedeo, na sa kanya'y nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyong sa inyo'y aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na manggakaupo kami, ang isay sa iyong kanan, at ang isay sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mangga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinyuman. O mga babautismuhan sa bautismo na ibinautismo sa akin. At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinyuman ay iinyuman ninyo, at sa bautismo na ibinautismo sa akin ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay, datapwat yaon ay para sa kanila na mga pinaghahandaan. At nang marinig ito ng 10, ay nangagpasimula silang manggagalit kay Santiago at kay Juan. At sila'y pinalapit ni Jesus sa kanya, at sa kanila'y sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga gentil ay nangapapapanginon sa kanila, at ang sa kanila'y mga dakila ay nagsisigamit ng kapamahalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sino mang ibig na damakila sa inyo, ay magiging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo ang mag-ibig manguna, ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglangkuran, kundi upang maglingkod, at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga alagad at ng lubhang maraming mga tao, ang anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus na Nazareno, siya'y nagpasimulang magsisigaw, at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya'y pinagwikaan ng marami upang siya'y tumahimik, datapwat siya'y lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus, at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag, na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig, tinatawag ka niya. At siya, pagkatapon ng kanyang balabal, ay nagmadaling tumindig, at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus, at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, natanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin, at siya'y sumunod sa kanya sa daan.